Tingnan nyo to mga minamahal, itong balitang to. Alam nyo, natutuwa ako nung binabasa ko to eh. Walang-wala dito si Chis Escudero. Walang-wala, oo, ni kalingkingan ni House Speaker, walang-wala. So sabi dito sa balita, Speaker Romualdez on 2026 budget, every peso counts. Every expense must serve the people. So ano yung napapansin nyo, mga minamahal? Na itong si House Speaker Martin Romualdez talagang literal na pinapangunahan niya at pinupush to niya ang public accountability at public transparency. While itong ating mga senador, hindi na natin kailangan silang isa-isahin. Pero sila, ang kanilang role ay maging gatekeeper. Yun lang. Maging bottleneck. Alam ninyo, mga pabigat, talagang sa madaling sabi, sila yung nagiging tinek. 'Di ba sa lahat ng magagandang ginagawa ng House of Representatives, lagi silang kumokontra. Bakit ba yung iba takot sa BICAM? 'Di ba, mga minamahal? Anyway, habang itong si House Speaker Martin Romualdez at ang Kamara ay gumagawa ng makasaysayang hakbang para gawing bukas at malinaw ang proseso ng budget, kabilang ang pagbibigay ng kopya ng 6.73 trillion sa 2026 National Expenditure Program or NEP sa civil society group, abay, tila baga mga minamahal, mayroong maling landas na tinatahak ang Senado. Sa halip na sumabay sa transparency drive, 'di ba? Ano yung ginagawa ng Senado? Nagiging bottleneck. 'Di ba? Sila pa mismo ang kumukontra. Ginagamit ang BICAM at insertion para makakuha ng nais na pondo sa ilalim ng mesa in the last minute. Oy, madaming ganyang pangyayari. Kung titingnan ninyo yung mga kasaysayan, 'di ba? In the last minute, doon talaga bumibirada ang mga senador na idagdag natin 'to, dagdagan natin si ganyan. 'Di ba? Kaya pinupush ni House Speaker Martin Romualdez ang transparency. 'Di ba? Ang Open BICAM Challenge, bakit walang ni isang mga, 'di ba, ang gustong kumasa diyan? Ilan lang, mabibilang nyo lang sa sa kamay, mga minamahal. Pansinin ninyo, ilan lang mga mga politician ang kumakasa dito sa Open BICAM at halos karamihan tahimik. Bakit? Ayaw nilang malaman ng publiko eh. Kung saan yung mga hinihingi nilang pondo. 'Di ba? Ang iba nanghihingi, dinodoble, tapos reconstruct, wala na naman ulit. Sira na naman ulit. 'Di ba? So, kung ako'y tatanungin kung ang House ay handang ilantad ang buong dokumento sa publiko, pansinin naman ninyo, 'di ba? Bakit ang Senado? Lahat tayo magtataka, bakit ang Senado ay laging closed door? Bakit ba closed door ang BICAM? Bakit yun yung ending nila? Closed door. Ito ba yung tinatawag na check and balance? Or cheque and bank accounts? Yun na ba yung check and balance nila? 'Di ba? Ano ba ang pinupunto dito ni Mima? Bakit siya ngawa ng ngawa? Siyempre, sa laban ng ating pamahalaan, sa laban ng ating gobyerno, malinaw kung sino ang nasa liwanag dyan. At sobrang linaw din kung sino yung mga nagtatago sa dilim. Anyway, sige. History tayo. Unang pagkakataon na ipinasa ni House Speaker Martin Romualdez at ng Kamara sa NEP ang mga civil society groups. So malinaw, mga minamahal, na ang mensahe, ang budget ay para sa bayan, hindi para sa bulsa ng politiko. While itong Senado, contrast naman ang kanilang ginagawa. Sa mga nakaraang taon, ang BICAM ay kontrolado ng Senado at nagiging venue pa ng last minute pork insertion at mga questionabling re-allocation at hindi dumadaan sa public scrutiny. Pansinin ninyo, 'di ba, kaya nasaan yung trust ng mamamayang Pilipino sa Senado? Wala. Mas tumaas nga yung ratings ng lower chamber eh. Kasi yung lower chamber nakikipag-cooperate. Yung Senado, nakita ninyong nakipag-cooperate? Wala. 'Di ba? Ano yung sabi ni Speaker Romualdez? The budget is the lifeblood of the government. So, ipinapakita ng House, mga minamahal, na kayang maging accountable at open. Yan nga, pinupush ni Romualdez yung accountability and public transparency. Samantalang yung Senado, ano yung napapansin ninyo? Sige nga, tama, paulit-ulit na
pagbabatikos, at ano, kulang daw po sa transparency na sila din mismo ang mga walang pinanghawakang public transparency. Yan sila dyan sila magaling sa pagpuna ng muta ng iba, samantalang yung muta nila, hindi nila mapuna-puna. Anyway, mga minamahal, mayroon ako sa inyong ipapakitang article. Ito, basahin natin ha. Alright, sige. Press release to. Yan, yung kanina. Basahin natin. Office of the Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez, once they vowed that the House of the Representative will see to it that every peso in the proposed 6.793 trillion 2026 national budget has a clear purpose and delivers tangible benefits of the Filipino people. Bawat piso may pinaglalaanan. Bawat gastusin dapat may pakinabang sa tao. Speaker Romualdez said during the turnover of the 2026 National Expenditure Program or NEP by the Department of Budget and Management or DBM, the 2026 NEP equivalent to 20% of the country's GDP is 7.4% higher than the this year 6.326 trillion budget with a bigger allocation for education, healthcare, social protection, and food security to sustain the country's economic momentum. Ang problema kasi mga minamahal, may mga agenda kasi. Itong ibang mga senador, na supposedly dapat yung pera nakalaan sa ganito, pero hinuhugot nila. To the point na wala nang nahihita ang kapwa natin mamamayang Pilipino. Kaya para sa akin, 'di ba? I-push itong public accountability na to. Open by cam. Bakit matatakot kung wala namang tinatago? Diba, mga minamahal? Ibalik ninyo yung trust ng mamamayang Pilipino. Imagine nyo yung House, kung ako yung tatanungin, sobrang winner in terms of transparency at participatory sa governance. Samantalang yung Senate, inefficient. Diba? Ang tendency nila, mga minamahal, tawag dito, sa mga backroom deals. Pansinin ninyo, mga minamahal. So, yung House, openness sila. Open sa lahat. Yung Senate, opacity. Diba? Kaya kailangan natin, mga minamahal, i-pressure yung mga senador na to na makiisa sa public accountability. Sana. Diba? Kaso hindi nila ginagawa. Kaya kailangan talaga nilang mapahiya. Diba kaya awareness sa mamamayang Pilipino na ang tunay na bottleneck sa reforma ay nasa upper chamber at hindi nasa lower chamber. Lagi nilang pinuputakti si House Speaker Martin Romualdez. Diba? Pansinin ninyo. Pero mapapansin naman ninyo na yung lower chamber, yun po yung nagpo-push to ng public accountability. Samantalang sila wala. Gets ninyo? Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.